meron daw nakita ang mga siyentipiko gamit ang kanilang mamahaling teknolohiya na tinatawag na Hubble telescope. So ito ang Hubble telescope ay makikita nila ito yung pinakamalayong parte sa kalawakan, yung mga black hole, yung magagandang ano sa kalawakan, mga between, mga ano pa diyan, kahit anong mga asteroid, mga planeta. O meron silang natuklasan na hindi nila maipaliwanag. So ang ano lang ang teorya ito teorya lang po to yung mga kapatid ha. So hindi pa talaga ito kumpirmado na pero meron sila talagang hinala na ito daw talaga ang lagusan papuntang langit. Doon lagusan ito papuntang kaharian ng Diyos. So mula sa yung araw mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel niya at trip mo ang ganitong klaseng video niya, ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya. No, nakalagay na dito ang link video sa ilalim ng description box ko. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Pinoy Mister Channel, at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video, sa mga bagong reaction video ko na i-upload ko araw-araw. Okay, wala na tayong hinihintay mga kapatid, simulan na natin. Unang dosenang hindi pa isinilang ng mga bituin, habang ang iba naman ay nasisira ng malalakas na mga pagsabog. Ang kalawakan dito ay puno ng mga panganib na ionizing radiation at mga hibla ng mainit na pula na hydrogen at apoy na kayang mag-absorb ng buong stellar system. Ang lugar na ito ay kung saan isinisilang ang mga bituin, isang sangkulang nursery ng mga bituin, at ito ang pinakamalapit sa Earth. Ano kaya ang itinatag ito sa atin? At bakit nga ba binabanggit sa Biblia ang patungkol sa bagay na ito? Totoo nga ba na ito ang lagusan papunta sa langit? Ating pag-usapan mga kaibigan, ano nga ba ang misteryo na tinatago ng Orion Nebula? Isang malaking misteryo pa rin ang Orion Nebula sa mga siyentipiko, sapagkat kanilang nalalaman ang ilang mga bahagi dito na katulad na lamang ng may mga stellar nursery na malawak na nakakalat sa buong Milky Way, at meron itong masasabing medyo maliit na sukat, habang ang iba naman ay umaabot ng kalahating daan o kaya 100,000 taong liwanag. Ang mga ito ay malalaking nebula na binubuo ng interstellar gas at alikabok na walang tigil na kinukompresa ng mga pwersa ng gravity. Karamihan sa mga lalaking ulap na ito ay halos hindi makikita sa kalawakan, ngunit ang ilan sa kanila ay maaaring makita mula sa Earth nang walang mga kagamitan. Isa sa mga strukturang ito ay ang Orion Nebula na matatagpuan 1,344 taon liwanag o light years ang layo nito mula sa Earth. Ito ay gitnang bahagi ng tinatawag na Sword of Orion, at ito ay malinaw na makikita sa linya ng binubuo ng tatlong medyo maliwanag na mga ilaw. Dahil sa malaki nitong sukat at kalapit sa Earth, ito ay isa sa mga nakakatanghal sa mga siyentipiko mula pa noong mga unang araw ng astronomiya. Hindi ito nakapagtataka kung kahit ito ay isa sa mga pinakamasusing ini-examine na bagay sa kalawakan. Noong 1993, ang Hubble Orbital Space Telescope ang nagpasa ng mga unang larawan ng Orion Nebula kung saan makikita ang mayamang kulay ng mga ito. Ang karamihan ng material ay kulay pula o asul-purpura, habang ang mga hindi pangkaraniwang malalakas na linya ng berdeng ilaw sa ilang mga gilid ay natuklasan sa pamamagitan ng spectral analysis. Ito ay nagdulot ng kalituhan sa mga siyentipiko noong una, dahil ang nakikitang radiation ay hindi nagpapakita ng mga kilalang elemento. So ito pong nakita ng mga siyentipiko po mga kapatid, yung Orion Nebula, so hindi na po yan abot ng kanilang spaceship. Kahit anong mahamahaling bilyong spaceship ang ganang gagastusin, hindi na yan pwedeng maabot nila yun. Maabot nila lang kanilang mata yan sa pamamagitan ng Hubble telescope. Ito talaga yung yung teknolohiya ng mga telescope na bago daw ngayon nila na imbento, na kaya daw
abot makita ng Hubble telescope nito kung itong mga pinakamalayong mga ito daw ang Orion Nebula. Nakita pa nila ito kahit million years na ang layo. Sa panahon iyon, mayroon pa nga isang hypothesis na inihain na ang mga elemento ay kakaibang elemento na tinatawag na nebulum na hindi umano naroon sa ating planeta. Ngunit waring malaganap sa mga ulap at kalawakan. Subalit sa pag-unlad ng siyensya, tinutukoy na ang ilaw ay nagmumula sa labis na manapis at ionized na oxygen. Ang pag-aaral ay nagpakita na mayroong hindi kukulangin sa 3,000 na bituin na natukoy sa Orion Nebula hanggang sa ngayon, pati na rin ang mga malalaking ulap ng interstellar gas at maraming protostars. Ang lahat ng ito ay nakatutok sa isang lugar na may sukat na humigit kumulang na 23 light years sa diameter at patuloy silang nag-interact sa isa't isa. Ang pangalawang parte ng Orion Nebula ay ang Betelgeuse Orionis na binubuo ng tatlong mga bituin na pinagkakasalaysayan ng gravitational. Sila ay malapit sa tinatawag na Orion Bar, isang malawak ng bahagi ng mainit na gas na nagpapakawala ng malakas na ilaw. Ang mga teleskopyo ngayon ay nagpapakita ng mga detalyadong mga larawan ng bahaging ito na dati ay hindi maaaring pag-aralan dahil sa makapal na ulap na alikabok. Ang pangunahing bituin sa Theta 2 Orionis ay medyo hindi gaano mabigat at hindi rin masyado maliwanag kumpara sa pinakamalaking bituin ng trapezium. Ang pangalawang bahagi ng sistema ay 15 times na mas mabigat kaysa sa araw at 12,000 times na mas maliwanag kaysa sa araw. Ang pangatlong bahagi ay may timbang na katulad ng 5 beses ang araw at halos umaabot sa 14,000 Kelvin. Ngunit hindi lamang ang malalakas na bituin ang nakapukaw ng pansin ng mga mananaliksik. Ang mga infrared na kamera ng James Webb Telescope ay nagpahintulot na makita ang dati hindi pa nakikita ng mga bagay na nakatago sa mga ulap ng gas at alikabok. Sa tulong ng teleskopyo, nakadiskubre sila ng mga poplids na masisiksik na madilim na protoplanetary disk na pumapaligid sa mga bituin na patuloy pa lang nabubuo. Ngunit hanggang ngayon ay hanggang superficial lang ang pagkakaalam ng mga scientists patungkol sa Orion Nebula. Napakatagal na nilang pinag-aaralan ang patungkol sa Orion. Ngunit binabanggit sa pananakusulatan sa Job 9 verse 9, Job 38 verse 31, Amos 5 verse 8 at Isaiah 13 verse 10 na ipinapakita na ang Orion Nebula ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. At ito ay isang chamber ng south at ito ay chamber na binabanggit sa Job 9 verse 1. Ano kaya ito mga kaibigan? Ayon sa mga ibang mga Bible scholars na nasulat ng isang writer na nagngangalang Ellen White, ika niya dito may opening patungo sa langit na bayan. Binabanggit dito an opening into a region more enlightened. At ika pa dito, the heavens beyond, she said, made our region more enlightened. This indeed is the gateway from our part of the universe in the central heaven where God dwells. Ito ay nasulat noong 1848, December 16, na binabanggit niya. Dark heavy clouds came up and clashed against each other. The atmosphere parted and rolled back. Then we could look up through the open space in Orion, whence came the voice of God. The holy city will come down through that open space. Kung ating mapapansin mga kaibigan, dito raw lalabas ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos na siyang pupunta sa ating planeta upang tayo ay kunin niya. Dahil ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin nung siya ay pumunta dito sa unang pagkakataon. John 14 verse 1 to 3. Huwag mabatabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Tunay nga mga kaibigan na totoo ang binabanggit ng panalakasulatan na darating ang ating Panginoong Diyos at tayo ay kukunin niya na kung saan man siya naroon ay nawa ay kasama rin tayo. Kaibigan,
Ang tanong ay, handa ka na ba na makapiling ang ating Panginoong Kristo? I-type mo naman sa comment section ang yes Lord, I am ready. Salamat kaibigan, tayo manalangin. Well, napakaganda naman talaga ng ano no, ng Orion Nebula na nakita ng mga scientifico no sa ilang kanilang Hubble telescope. Grabe, napakaganda talaga. Mas maganda pa talaga yung totoong lagusan talaga yan ng langit. Mas maganda pa talaga yung langit. Yung mas maganda talaga mga kapatid, mga kaibigan ko dyan, mga kapatid ko dyan, mas maganda talaga kung lahat tayo ay mapunta sa langit. So, sana mapunta tayo sa langit mga kapatid. Kaya magbago na tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan para tanggapin tayo ng Panginoong Hesus at nating Diyos Ama sa langit. Okay, so yan lang po ang ating reaction video mga kapatid, at salamat sa inyong panonood. At sana nagustuhan yung aking reaction video ngayong araw na ito, at magkita-kita tayo sa susunod nating reaction video. God bless po. Salamat sa inyong panonood. Ako po si Dexter Braganza. Peace out.